Ilan na ba? Ilan na ba ang ayun. So, ilan na ba yung ating mga mentors dito? So, ayan. So, meron tayong 56 million, no? So, dito sa 56, sino po yung first time akong makikita? Pa-type 1 nga po. Ayan. So, first time lang po akong mapapakinig. Mentor Marie Chris. Ayan. Hello po. Amazing morning. Mentor Lynn. So, ayan. Mentor Brian. So, ayun. So, medyo marami-rami pa rin. Ayan. So, ayan. Marami. Marami pa nga yung hindi. First time lang akong mapapakinggan, no? So, ayan. Sige. Start na tayo, mga mens. Wait lang, mga mens. Nasaan ba yung akin? Ayan. So, ayan. So, dun po sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. So, ayan. So, magpapakilala po muna ako, no? Wait lang po, my course. Hindi, nag-play. Ayan! So, ayan. So, again, my name is Mentor Jasmine Ramos Casini po. And, ayan. So, ito po yung aking family. So, meron po akong dalawang anak. So, isa pong 26 years old at isa pong 6 years old. So, ayan. So, almost 20 years po yung difference nila. Ayan. And, nandito rin po yung aking husband. Ayan. So, ayan. So, before ko pong ginagawa yung I Am Worldwide, so ito po yung pinagkakaabalahan ko po before, no? So, meron po kaming business dito sa Rome, Italy. And businessman po yung aking husband. So, yung mga business niya po ay sa akin niya po pinahandle, no? So, meron po kaming bar, restaurants, meron po kaming pabrika, and meron po kaming mga apartments dito po sa Rome. And yun nga po, binigay niya po sa akin yung pamamahala ng mga negosyo niya. So ako na po yung nag-manage ng business. Kaya ano po tayo dun sa traditional business. So ito po yung ating ginagawa before. So ganun lang po yung routine natin, trabaho, bahay, trabaho, bahay. So typical na ano po, traditional, no? So yun po after monthly, ayan, babayad po ng ano, ng rent. Then ang ano nung bar po namin is yung isa is nirerentahan lang po namin. And yun din po nagpapasweldo ng mga uh, staff, no, ng mga employee po natin. So ganun lang po yung routine natin. And at the same time, ako na rin po yung isa sa employee kasi syempre, 'di ba po pag may negosyo tayo is pinipilit po talaga natin na makatipid, no? So hangga't kaya po natin, ginagawa po natin 'yon. So yan po yung ginagawa ko before. So typical po na traditional businesswoman po tayo before. Ayan. And ayan, so 2019, ayan po ang play. Ay, mabagal. So, ayan. So, na-meet ko po yung aking angel mentor through Facebook. So, ayun po, kung makikita nyo po yung aking bunsong anak. So, kapapanganak ko pa lang po sa kanya, 2018. So, ano pa lang po siya niyan? I think magwa 1 year old. So, nag-gain po ako ng sobrang maraming kilos. Ayan. So, tumaba po ako during pregnancy. So, gusto ko pong magpapayat. So, nakita ko po yung post ng angel mentor ko po sa Facebook. And yun po yung ating products na unang tinanong. Yun pong Amazing Garcinia Cambodia.
yun pong ating pink box, violet box, no? So sabi ko po sa kanya is kung effective po ba yan? Sabi niya, yes ate, effective to. So kung okay lang sa'yo, discuss ko rin sa'yo yung negosyo, puntahan kita dyan sa bahay mo. So ayun po, pinuntahan niya ako dito sa bahay and in-explain niya po yung business. Tapos yun nga, sa pag-i-explain niya po ng products and yung business, so since typical ano po tayo, business-minded, so naisip ko po agad na to the future, pwede ko po siyang mailagay din dito sa store namin. So, nag-avail po ako nung Jade Package, no? Pero hindi ko pa po ginawa yung negosyo kasi sobrang busy po ako niyan sa store. So, sabi ko parang hindi ko pa kayang magbenta-benta. Yan, hindi ko pa po kayang magbenta-benta nitong mga products na to. So, na-stock lang po siya sa bahay. So, continuous pa rin po ako dun sa negosyo namin. So, bahay, apartments, and then bar, restaurant. So, ganun pa rin po yung ginagawa ko. So, sa madalit sabi, na-stock lang po yung ating mga products dito sa bahay. And then, ito po, 2019, so meron pong malaking problemang dumating po sa family. So, yung akin pong kapatid ay na-diagnose po siya ng lymphoma anaplastiko. So, 2019 po yan na member na po ako ni IM Worldwide. So, nung na-diagnose po siya ng leukemia, sinabi po ng doktor na miracle na lang daw po yung pwedeng makapagpagaling sa kanya dahil nagkaroon na po ng komplikasyon, yung ano niya, nakitaan na rin po ng dugo yung ihi niya. So, shout out kay Ate Lynn kung nandyan siya. Ayan, so since ano po, syempre masakit yung marinig sa doktor, no, na miracle na lang yung pwedeng makapagpagaling sa kanya. So naghanap po kami ng mga, sabihin po natin na mga gulay na pwede niya pong maitake kasi yun nga po, dinadalhan ko po siya ng pagkain po sa hospital. So nakita po namin na mga greens po yung kailangan niya pong i-take para po mabilis siyang lumakas, no? And nakita ko po yung ating barley na green leafy grass, no? So nakita ko po yung benefits niya. So sabi ko, ito kaya yung ipatry ko kay ate. Kasi before pa po, pinapatry ko na sila pero hindi po sila naniniwala. So, hindi po sila umiinom ng barley kahit pinamigay ko na. Tapos sabi nila, ay, pag ininom nila tapos sisingilin ko sila, mahal daw. So ngayon, hindi po nila pinapansin yung barley before. So that time, dinalhan ko po siya sa hospital ng barley kasi sabi rin po ng doktor na once po na makalabas siya sa intensive care unit, pwede daw po siyang mag-undergo sa chemotherapy. So ngayon po, glory to God kasi after 1 week po niya sa ICU, nalipat po siya sa recovery room. At doon ko po siya dinalhan ng ating barley. Tapos, hindi po namin sinabi sa doktor kasi bawal nga po yun kasi related po sa dugo yung sakit niya. So, bawal po siyang mag-take ng kahit na ano, kahit sino naman pong doktor, hindi po pumapayag na ganun. Kailangan laging fasting kasi sasalinan ng dugo, kukuhaan ng dugo, laging i-analysis. So, ang ginawa po ng kapatid ko, hindi niya po sinabi sa doktor na iinom po siya nung food supplement po na dinala ko sa kanya. Kasi yun nga po, pagka meron ka pong nararamdaman, parang hindi na po natin iniisip kung okay ba to. Basta ang importante po is ma-try natin kung ano po yung pwedeng makatulong sa atin, no? Tapos ayan po, nag-try po siya ng barley. And habang hinihintay po namin yung schedule niya para sa chemotherapy, gumaganda po yung kanyang pakiramdam, lumalakas po yung kanyang immune system. Pero hindi pa po matuloy-tuloy yung kanyang chemotherapy kasi nakitaan pa po siya ng bakterya doon sa kanyang lieg, doon sa dadaanan po ng chemo. So hindi pa po siya na-schedule para sa chemo. So ngayon, habang hinihintay po namin yung results, nagti-take lang po siya ng barley every morning. So, almost 2 boxes lang po siya ng barley. Lumabas po yung kanyang result. So, almost 3 months po siya sa hospital dito sa Rome, Italy na naka-confine. Tapos po, nung lumabas po yung kanyang analysis and nakaubos na po siya ng almost 2 boxes, grabe lang ka-amazing yung ating barley kasi nag-cleared po yung kanyang mga analysis.
hindi, sinabi po ng doktor na hindi na daw po siya magki-chemo at binigyan na po siya ng releasing paper. Grabe, sobrang nakaka-amaze lang po kasi imagine nung pumunta rin po yung kapatid ko dito na nasa Brescia, si Ate Mary, kasi nga po sinabi ng doktor na miracle na lang yung makaka-survive sa kanya. So pinatawag ko na po yung mga kapatid ko, so pumunta na po sila dito. And yun nga po, after 3 months niya sa hospital at hindi na nga po siya nag-chemotherapy. So grabe, glory to God. Kasi naniniwala po kami na sobrang malaki po yung naitulong ng ating barley para ma-boost po yung kanyang immune system. So nung uminom po siya ng barley, talagang lumakas po siya. At saka syempre yung faith natin kay Lord. So importante po yun talaga na meron po tayong faith, no? So ayun po, naniwala po ako sa products natin na talagang malaki po yung naitulong sa amin, sa pamilya ko. So start po noon, nag-ano na po ako, sabihin natin, nag-continuous na po ako ng pag-share ng nung products po natin, no? So umuwi rin po si ate noon ng 2019 kasi para magpa-second opinion sa doktor. So yung picture niya po dito sa kabilang side is ano na po yan, parang August na yan. So nagpa-second opinion din po sa Pilipinas and wala rin pong nakita. Wala na pong nakita na sign doon sa kanyang sakit. So grabe lang kagaling ng ating barley at saka syempre si Lord sobrang miracle talaga yung binigay sa kanya. So ayan. So nagpaano po siya, nagpa second opinion and wala po nakita. So sabi ko sa kanya mag-member na lang po siya sa ating barley para maka-discounts po para pagbalik niya po dito sa Italy ulit, meron po siyang dalang mga products. So ayan, so nag-join din po si ate noon and 2020, so ito po yung start na nagkaroon po tayo ng pandemic. So 2019, hindi ko pa rin po ginagawa yung negosyo, although sinishare ko na po yung products natin sa mga kakilala kasi nga po napatunayan namin na effective po yung products. So 2019, ayan. And then 2020, so ito po yung dumating yung pandemic dito sa Italy. So nung dumating po yung pandemic, nagsarado po ang aming negosyo. No? So nagsarado po at nag-cancel po lahat ng bookings ng aming apartment. So wala na po akong ginagawa that time kasi nga po sarado, nag-cancel. So lockdown po dito sa Italy, no? So since lockdown, ayan, naisip ko po yung barley natin na sabihin natin karirin, karirin. So nag-concentrate po ako sa barley. So yun nga, sabi po ng mentor ko, sabi niya, Ate Jazz, manood ka lang ng mga training, sabi niya ganyan. So nanood po ako ng mga training sa YouTube since wala lang po akong ginagawa that time. Instead na nanood po ako ng mga Netflix, nanood po ako ng mga trainings ni I Am Worldwide. Inaral ko po yung negosyo, no? So yan, 2020, sa loob po ng 2 buwan na pandemic, since yun nga nasabi ko po kanina na Jade package po yung package na kinuha ko, marami po akong products dito sa bahay na na-stocks, no? So 2020 pandemic, wala pong products na nakakarating sa Italy. Marami po akong stocks. So ayan. So in 2 months po, yung barley po yung nag-sustain sa amin. So ayan, ito po yung aking first income. Ayan, so kasi nag-join na po si Ate Lynn. So si Ate Lynn po yung unang-unang nag-join. Kumita po tayo ng 3,500 kasi gold package po yung ating na pa-join. So ayan, grabe. Grabe lang si I Am Worldwide. Tapos ayun po, 2020, nung nag-start na po yung pandemic at inaral ko na po yung negosyo, dito ko na rin po nag-start na i-share po. Ayan, so nakikita nyo po na nakamas, no? So bawal pa po dyan yung gathering. So nag-share po ako ng opportunity, no? Through Zoom, and then ayan po, pwede naman pong kahit malayo, ayan. So
ano po tayo, business presentations, no? Kasi confident na po tayo na yung products po natin is talagang effective. And ayun nga po, in 2 months, barley po yung nag-sustain sa amin kasi yun pong mga products ko po dito na ibenta ko po lahat. Grabe, as in 2 months po naubos po yung Jade package ko. Ayan, grabe lang. So so naibenta po natin lahat ng products natin during, pandemic kasi nga po yung mga tao hindi na po interesado kung marami kang pera basta healthy ka. So health conscious na po ang mga tao that time, 2020, kaya naubos po yung aking barley. Lahat po sila naghahanap ng barley. So natuwa din po yung asawa ko kasi nga sabi niya, "Grabe, grabe ka ano, ka-in demand yung ating barley. Lahat kailangan ng barley." So sabi niya, "Ano ba 'yan?" Sabi ko, "Miracle ano 'to, Miracle Box." Sabi ko, "Miracle Box." So ayun, so natuwa din po siya kasi siya yung nagde-deliver po ng barley nung pandemic kasi nga po bawal lumabas. Pero since, malapit lang po kami sa metro, so nadadala niya po yung barley sa metro. Naiitag po niya po sa mga Pilipino na nangangailangan po ng barley. So ayan, so naubos po yung ating barley. And then 2020 pa rin po, marami po tayong mga pa-orders na kasi sold out na po, wala na po tayong products. Dumating po yung husband po ng angel mentor ko dito po sa Italy, may dala pong 50 kilos na, 70 kilos na products. So sa buong team po 'yon. So grabe lang, grabe lang. So wag mo na 'yan. Wag mo na 'yang Sapphire natin. So 2020 pa rin po ng June, na-hold po yung products na 70 kilos, 'no? 70 kilos po 'yon na, ah hindi na po namin nakuha kasi nga po bawal, bawal magdala ng gano'ng karaming products dito sa Italy kasi hindi po siya legal. So ibig sabihin po yung 70 kilos wala pong maniniwala na pang-personal use mo 'yan kasi nga po napakadami nun. So na-hold po yun sa airport and then sinabi po ng, mentor ko na hindi nga daw po namin na makukuha kasi nga po, sabi po dun sa airport magdala daw po kami ng abogado. Siyempre takot kami. Baka kinuha po namin yun is mahuli pa kami, maikulong pa kami. So pinabayaan na lang po namin yun and then sabi ko po sa mentor ko is, "Don't worry mens kasi I'm sure may malaking kapalit yan." Oh, ayan grabe, 2020 'no. So malaki yung nawala, pero doble-doble po yung binigay ni Lord. Kasi 2020 rin po sa tulong po ni Mentor Claire Honey, ayan. So doon po tayo nagkaroon na nag-start po tayong mag-apply para sa IBC Italy. Grabe yung binigay ni Lord 'no. So ibig sabihin dun sa 70 kilos po na nawala ay sobrang laki po ng blessings na nakapalit na binigay ni Lord. Kasi yun nga po 2020 ng June 2020, nag-apply po tayo ng IBC Italy, with Mentor Claire kasi siya po yung ating diamond mentor 'no, dito sa Europe. So ngayon po, na-approve po tayo ni IM Worldwide. So grabe mga mentors 'no, wala po tayong results, wala po tayong rank, pero nagkaroon po tayo ng IBC Italy because of Mentor Claire. Kaya pasalamatan natin Mentor Claire 'no, kasi kung hindi dahil sa kanya, wala po tayong IBC ngayon, 'no. So ayun, na-approve po tayo ni IM Worldwide para magkaroon po tayo ng IBC Italy and, nag-start na po yung journey natin dito talaga sa IM Worldwide, ayan. So sabi nung mentor ko, "Ate Jazz, kailangan magkaroon ng credibility yung IBC, owner. Sino ba 'yan?" So sino ba 'yan yung magtatayo ng IBC? So ito po, kinarir ko na po yung barley, ginawa na po natin siya ng full-time. Kahit na nag-start na rin po nung magbukas yung bar, kahit mga take away po yung, mga yung operations namin po sa bar, sa restaurant. Pero, finull time ko na po si IM Worldwide. So ayan, so nakuha po natin yung ating Sapphire Elite rank nung, July 2020.
And hitting two birds in one stone po tayo kasi that time po meron pong Apple incentive si IM Worldwide. So nung nag-safar po tayo, nakuha rin po natin yung level 1. Grabe, yung akin pong iWatch ngayon na ginagamit is from IM Worldwide. Grabe, doon sa tindahan po namin, kahit gaano kalaki po yung benta namin, walang ganyan. Walang binibigay yung mga forniture. Yung mga may-ari ng Coca-Cola, yung may-ari ng mga kape, yung anong tawag dito, yung mga kape, Kimbo, kung ano man tatak ng mga kape namin. Namimigay po sila baso, ayun, mga baso ng beer. Ayan, pero yung atin pong iWatch, ayan, yung atin pong iWatch na yan, bigay po yan ni IM Worldwide free. Free po. Grabe. Grabe lang. At hindi lang po yan ang ating nakuha. Ayan, mamaya meron pa po. So, ayun. So, nakuha po natin yung Safar Elite Executive ng July ng 2020. And ayan, nasama rin po tayo sa mga top ng ating mother team. So, ayan, nakuha din po natin yung ating Just For You kasi po may 4 po na gold na nag-join sa atin. Ayan. And after po niyan, continuous. So, nasama rin po tayo sa top ng Titans ng 2020. Ayan. So, nag-earn na po agad tayo ng 400,000. So, dito po sa negosyo natin talaga is hindi po siya ganun kadali. No? So, syempre, bago po siya sa akin, wala po akong experience, wala po akong alam. Pero, alam nyo mga mens, masaya po ako nung ginagawa ko po yung IM Worldwide. Kasi ano po, sabihin natin, masaya po yung marami kang nakakausap. Ayun, marami nagti-thank you sa'yo. So, nagugustuhan ko na po yung ginagawa ko. And yun nga, trust the process. Kailangan po talaga na kung ano man po yung ating pinagdadaanan, kung nahihirapan po tayo, kasama po yun sa process. No? And ayan, sino po ba yung unang naniwala sa atin? Ayan. Mentor Mary, isa po siya sa unang naniwala sa atin. So, ayan. So, 2020 po, bago po natapos yung taon, nakapag-produce po tayo ng isang Safar. Ayan nga po, si Mentor Mary. So, siya po yung unang-unang Safar ng Team Magnificent. So ayan, so nagkaroon na po ako ng team na Team Magnificent and si Mentor Mary po ang kasama ko, no? So meron na rin po ako mga napa-join pero mga user lang po. Pero si Ate Mary po talaga yung unang sabihin natin na nag-build ng team, no? Na ayan, so hindi po siya ganun kadali. 2020 rin po. So, ito rin po yung process sa IBC Italy. So, ayan, nag-start na rin po tayong maghanap ng pwesto. At the same time, ginagawa po natin yung negosyo. So, sobrang mahirap po. Kaya, nag-trust lang po tayo dun sa process. So, ginawa lang po talaga natin na kung ano po yung talagang binibigay ni Lord sa atin, no? So, ayan. So, sabi nga po dito, setting goals is the first step in turning the invisible to visible. So, siyempre, kailangan bago tayo mag-start sa ating mga gagawin. So, hindi pa po ito yung training ko, mga mentors. Mamaya pa po. So, may mga konting quotes lang po ako dyan, no? Na sabi natin na bumagay po talaga dun sa journey ko dito sa IM Worldwide. Ayan, so turning the invisible to visible. So ayan, nakakita na po tayo ng pwesto para sa IBC. And 2021, after the long wait, no? So almost 1 year, 10 months to be exact, na-approve po yung ating products. So grabe, tagal mga mentors, no? Hindi pala siya ganun kadali. Imagine nyo, almost 1 year yung pinaghintay natin hanggang dumating na po yung point talaga na na-burn out na ako, ayaw ko nang ituloy. So yung iyak, yung sabihin natin yung puyat, yung away naming mag-asawa. So dumating po sa point na marami pong struggles, as in sobrang napakahirap po. Pero binigay po siya ni Lord, no? So 2021, na-announce po ni Pres Alin Marvin Idor yung pagkakaroon po ng IBC Italy. So ayan, so meron na rin po tayong mga leaders niya nung na-announce po yon. So sabihin po natin, binigyan po ako ni Ministry of Health ng 90 days
para po siya ma-commercialize yung ating pure organic barley at saka po yung ating amazing capsules. So ano po yan, February, March, April, May. So ayan po, na-announce na natin na magkakaroon po ng IM Worldwide Business Center Italy. No? So nag-open po tayo ng May 2021 and sold out po yung ating unang-unang orders. No? So ayan, so 2021 din po, nag-active na po yung aking mga leaders. No? So, shout out sa aking mga power leaders, no? So, ayan. So, meron na po akong core. Ayan, Mentor Larry from Copper to Ruby. Grabe. Grabe tong aking leader na to. So, imagine, nag-active na po sila nung nagkaroon na po ng office, no? 2021, naging ano na po sila, kinareer na rin po nila yung ating business. So, ayan, Mentor Larry ay nagsafar po siya ng 2021 with Mentor Jarlene. So, Mentor Jarlene is, matagal ko na po siyang friend. Ano ko po siyang niligawan 2 years. I think 2 years. Bago po siya nag-join dito sa IM Worldwide. And marami na rin po siyang business na pinasok, no? Pero ayan, binigay po ni Lord talaga yung ating mga leaders. So, nakapag dalawang safar po tayo ng 2021. So, dito rin po natin na-hit yung, sabihin natin na hitting 3 birds in 1 stone. So, ano po tayo dyan, nakapagpa dalawang safar po tayo. Ayan, Mentor Larry and Mentor Jarlene. So, nagsafar po sila ng September 2021 and na-hit po natin yung ating first million. So, ayan. So, yun po yung ating Ruby. Na-hit po natin yung ating Ruby ng 2021 and yun yung pong ating 1 million circle. So, grabe lang si Lord. From 3,500. So, ayan. Na-hit po natin yung ating first million ng 2021. And, ayan. So, nakuha din po natin yung ating Jade for You and yung ating gold. And ito po yung mga bonuses, no? Na pwede po nating makuha dito kay IM Worldwide. Kaya na-hit po natin yung ating 1 million. Ayan. And 2022 na. Siyempre, kailangan nating mag-evolve. So, ayan. 2022 po is yung aking ate. Ayan, yung aking ate na unang nag-join. Nag-safar din po siya ng 2022 with other 2 leaders. So, ayan. So, nakapag-produce po ang Team Magnificent ng 3 safars. 2022. So, grabe lang. From isa, naging ilan na sila? Naging 6 na po sila. So, ayan. So, 6 na po yung ating elite executive, no? So, grabe. So, ayan yung ating mga powerful leaders. Ayan, Mentor Mary, Mentor Lorna, Mentor Larry, Mentor Jardine, Mentor Lynn, and Mentor Princess from Milan. So, sila na po yung ating mga elite executive, no? And then, 2022 din po, ayan. So, sabi nga, success is best when it's shared. So, 2022 din po, ginanap yung ating first rising anniversary. So, sino po yung pumunta dito sa ating first year anniversary? Paki-type 1 nga po. Ayan, Mentor Mary from Brescia, grabe. So, lahat po ng mga mentors all over Europe, pumunta po dito sa Italy. Ayan, ang dami. Mentor Nelia, Mentor Cynthia, Mentor Chris, Mentor Jarlene, Mentor Larry. So, ayan, Mentor Adora. So, ito po yung ating first rising anniversary. So, sabi nga po nila, the first year is the most crucial, no? So, yung ating pong first year talaga is sobrang hirap. Sobrang hirap. Pero, yun nga po, sobrang blessed po natin kasi nakapag-celebrate po tayo ng first year anniversary. And kung makikita po ninyo, ang atin pong mga guest that time is nasa 150, no?
150 mentors, distributors ni IM Worldwide from different part of Europe. So grabe lang po yung ating first year anniversary. So imagine, yung dating na i-imagine ko pa lang po na ang gusto ko po dati is yung maranasan po ng mga mentors natin na merong event, na merong ganyang pagtitipon, na mga elegant po yung mga guest. So nagawa po natin and sobrang proud po tayo kasi yun nga po, nakapag-event po tayo dito sa Europe and sobrang sinuportahan po tayo ng ating mga grand mentor. So, nakapagpunta po tayo ng 4 na grand mentors from the Philippines, no? So, ayan, Mentor Shirley May Sibulan, Mentor Arian Fernandez, Coach Mike Fernandez, and Mentor John Henry. So, nakapunta po sila dito sa Europe, sa Italy, para po makiselebrate po sa ating first year anniversary. So, grabe, nakabanding po natin yung mga top mentors and sobrang babait, sobrang humble. So nakita ko po talaga yung culture ni IM Worldwide na kahit sobrang yayaman na nila is ganun po sila ka-humble, ganun po sila kadaling lapitan. So sabi ko ang ganda talaga ni IM Worldwide. So sobrang proud po talaga tayo kasi grabe. So parang once in the history na nakapag pa-event po tayo, na pinuntahan po tayo ng mga kapwa po nating mentors dito po sa buong Europe. So ayan, grabe, 2022 na tayo. Mahaba-haba pa to mga mentors. So sabi dito, you have the power to change your life. Just start with changing your thoughts. So yung mindset, mga mentors, no? So napaka-importante po talaga yung mindset sa ginagawa po nating negosyo. Kasi kung meron ka po talagang nabivision, kung gusto mo pong mabago talaga yung buhay mo, you have to change your thoughts, your mindset, no? So ayan, next. Ay grabe, meron na tayong 80 million viewers, participants. So thank you mga mentors. And grabe, 2022. So ito po yung first na umuwi po tayo ng Pilipinas because of IM Worldwide. So naka-attend po tayo ng anniversary ni IM Worldwide. Grabe, nag-event po tayo dito sa Italy. And then nakauwi po tayo sa Pilipinas para po maka-attend sa 5th year anniversary, and at the same time pagbukas po tayo ng ating hub. So meron po tayong Makati hub sa Pilipinas na doon po natin ini-stock yung ating mga products bago po siya pumunta dito sa Italy. So since ang atin pong products ay naka-translate po siya sa Italian language, so nilalagyan po muna siya ng stickers doon sa Makati bago po siya makarating po dito sa Italy. So nakapagbukas na po tayo ng hub, ayan, October 2022. And hindi lang po yun, naka-attend po tayo ng mga trainings, and then kasama rin po natin yung ating mga grand mentors. Ayan, kasama din po natin dyan si Mentor Claire, si Mentor Kat, Mentor Rachel, and yung atin pong mga upline, Mentor Chris. So ayan, nagpa-event po sila sa Ilocos and nakasama po natin sila. And at the same time, namasyal din po tayo doon sa Ilocos. Ayan. So first time ko lang pong nakarating dyan sa Ilocos, grabe. So wala pa po napupuntahan sa Pilipinas. Ayan, and syempre kinita rin po natin yung ating team. So under Team Zion, so nag-IBP po tayo doon sa kanila. Ayan, kay parents po ni Mentor Jerlyn. So ayan, so na-meet din po natin yung ating team. And hindi lang po yun, nag-deliver din po tayo ng barley sa Palawan. And syempre, may kasama na rin po yung lakwatsa. Ayan, so nag-ikot din po tayo sa Palawan that time. So minaximize po natin. Every time po na umuwi tayo ng Pilipinas, marami po tayong ganap. So grabe, minamaximize po talaga natin yung oras natin. And 2022, hindi po natapos yung taon. So yung akin pong leader hindi pumayag. Ayan, Mentor Larry, December 2022 last year, hindi po siya pumayag na hindi mag-Ruby. Grabe. So ayan, nakapag-produce po ang team wide ng 2 Sapphire, and Mentor Larry is naging Ruby Elite Executive, no? Grabe, powerful tong leader nating to. So 2022 po, ayan, so naging Ruby Maker na po tayo.
Grabe. So from 6 sapphire naging 7 sapphires na po and 1 ruby tayo. So ayan, so ang atin pong mga mentors din, ang ating mga leaders ay nag-upgrade na. So ayan, meron po tayo mga Apple, mga MacBook achievers, no? Kasi importante po yan talaga sa ginagawa nating negosyo kasi mag-invest po tayo talaga sa mga gadgets kasi kailangan po natin yan. Ayan, so grabe, kumikita na. Ibig sabihin po, kumikita na yung aking mga leaders. And start ng 2023, ayan, so March 2023, so this year po, no? So 2023, nakapag-produce po tayo ng Sapphire under Team Zion. So 15 years old po yung ating Sapphire. So Mentor Jaidilyn Piamonte. So ito po, siya po yung pinakabata, I think that time, na nag-Sapphire, no? So sobrang proud po tayo pero ayan nga Team Zion is sa farm maker na rin. So grabe, yung mga leaders natin nagiging sa na rin, sa farm maker na. So hindi lang po tayo kung hindi po yung ating mga leaders, no? So 2023 din, ayan, so meron na tayong isang ruby and 8 sapphires under our organization, no? Under Team Magnificent. So grabe, malayo-layo na yung ating narating at malayo pa yung ating pupuntahan. So grabe, Mentor Larry, may ruby, no? So ayan. Sobrang nakaka-proud kasi alam yung mga mentors, hindi po siya simple. Yung akin pong ginagawa ay hindi po siya simple. Kasi at the same time, nagbi-build po tayo ng team. At the same time, meron po tayong IBC na tinututukan. So, ano lang po talaga yan, time management mga mentors. Kaya wala pong mga excuses. So, syempre, thank you Lord kasi binibigyan niya po tayo everyday ng lakas and energy. At dahil na rin po sa ating Bardi, kaya po natin nagagawa lahat yan. Ayan, 2023 din, nagkaroon na tayo ng mga core, ng mga team. So, meron na tayong mga leaders, no? Under Team Wide, Mentor Larry Bautista. Team Zion, Mentor Jerlyn Piamonte. Team Grateful Heart with Mentor Mary. And Team Milan, Team Provider under under Mentor Lynn. So meron na po tayong mga teams, meron na rin po tayong mga powerful leaders, no? So continuous po ang ating si-share ng ating opportunity. Ayan, so 38 minutes na ako dito. So ayan, malapit na pong matapos yung ating journey. So ayan, ito na po ang Team Magnificent, no, this year. So meron na po tayong Ruby and at the same time, nakakasali na rin po tayo sa mga top ng ating mga mother team, no? Sa top Unilevel, sa top mover. So ibig sabihin po noon, meron na po tayong team, no? Meron na po tayong mga leaders. Pag nakakasama ka na po sa mga top, ibig sabihin, meron ka na pong na-build. Meron ka na pong build na leaders, no? Ayan, grabe. 2023, so dumating din po yung founders ng IM Worldwide dito sa Italy. So dinalaw po nila yung IBC Italy. So grabe, sobrang nakaka-proud lang po kasi na-meet po natin yung mga may-ari ni IM Worldwide. So ibig sabihin po, isang taon pa lang po tayo niyan, no? Magdadalawang taon. So almost 2 years na-meet na po natin sila at ganun po sila kababait. So ayan, pumunta po sila din sa office and at the same time nagkaroon po ng sabihin natin ng dinner with core ng Team Wolves at saka doon po sa mga ibang leaders dito rin po sa Italy. So nakasama po natin yung ating President and General Manager ni IM Worldwide. So ganun po tayo ka-bless, ganun po yung privilege po natin, no, na ma-meet sila. So ayan nga po, sabi po nila sa akin, ayun, thank you din Josh, you are a blessing sa mga tao dito sa Italy. Naway gabayan ka ng Diyos palagi at pagpalain pa ang lahat ng iyong ginagawa para mas marami tayong buhay na mabago at mga pangarap na magkatotoo. We love you. So grabe lang po yung makatanggap ka ng message, no?
So nakaka-overwhelmed na makatanggap ka ng message from the founder of I Am Worldwide. And then yun nga sabi rin ni GM Ana, sabi niya, thank you so much Jasmine, sobrang blessed at grateful kami sa buhay mo, sa mga staff mo, at sa lahat ng leaders dito sa Italy. Hope happy kami na makita at ma-meet lahat kagabi. Thank you din sa mga gift. See you again soon and God bless. So ito po, nakiusap po ako sa ating general manager na kung pupunta po sila ulit dito sa Italy is isasabay ko po yung ating second year anniversary. So, February po sila pumunta and grabe, second year na ang usapan. So, ito po yung ating second year anniversary ni I Am Worldwide. Sino pong nakapunta dito sa ating second year? Type 1 nga ulit po. Ayan. So, ayan. So, grabe. So, kanina sabi ko from 150 mentors naging 254, I think to be exact, yung pumunta po sa ating second year anniversary. So halos na doble. From first year to second year, 254 po yung ating guest sa ating event. So ito po is talagang sabihin natin sobrang proud po tayo kasi meron pong pumunta dito na taga Pilipinas na almost 20, kung hindi ako nagkakamali, 18. I think 18 po yung mga top mentors kasi ginanap din po yung Europe incentives that time. So, isinabay po natin, syempre may na-maximize natin. Dapat po lahat ng mga events, sa mga ganyan, hanggat kaya nating i-maximize, maximize natin, no? Para hindi po sayang yung punta nila, no? So, ayan, ang daming nandito sa event. Mentor Millet, Mentor Daisy, Mentor Lilibet, no? Mentor Jean. So, lahat. Grabe mga mentors all over Europe po, yung pumunta po, all over the world, yung pumunta po yung nung ating second year anniversary. And for the first time, pumunta po si Miss Maritoni Fernandez sa ating second year anniversary. So grabe lang po, kaganda. So mga mentors, 2 minutes lang to mga mentors, parang gusto ko lang ulit mapakinig. Yung ating anniversary. Grabe. Hindi dahil sa resulta, hindi dahil sa milyon, sa kotse, sa bahay, kung hindi dahil pirasyon kanila kung bakit sila nagtuloy. Sa network marketing ay walang failures. Walang failures. Meron lang haters. This is Maki Larry from IBC. Don't wait for the money. So, ang first word is never. Ang second word is quit. Put them together. Never quit. Thank you so much for my loving husband. Ayan. So without him, hindi ko po ito kaya. I-enjoy po natin yung araw na to kasi para po sa inyong lahat. Maybe afternoon, maybe midnight. Thank you, everyone. Sabi niya, I am obligated. Sa Tagalog, sabi niya, obligasyon ko na ito. That is share yung good news. Yung I am worldwide pa, good news, hindi. Good news yung value, tama? Good news yung opportunity. So, ibig sabihin, dapat ang maging stand natin, I am obligated to share health, opportunity, prosperity for others.
Wow. I met Jazz on Facebook chat for the first time. She found me on Messenger and she started conversation. And in a nutshell, she explained to me her dream. Sabi ko, "Hindi ko yun eh." Only because I'm so proud of her. Nakaka-proud siya because she is one person that proved that if you are willing, if you persevere, if you have God on your side, you will succeed. Ayan, grabe. Grabe mga mentors, so parang nag-flashback sa akin yung anniversary natin. So sobrang proud po tayo, sobrang overwhelmed po tayo 'no na, nakasama po natin yung ating Barley Queen. So grabe, grabe lang po alam niyo mga mentors, yung lahat ng pagod, lahat ng, yung mga minsan kasi may mga pinagdadaanan tayo 'no, pero once na naiyak ako. Ay, grabe. So parang, lahat yun nawawala 'no, pagka yung ginawa natin is na-appreciate 'no, ng mga tao. So, sobrang, sobrang proud po tayo talaga. So ayan, grabe. So glory to glory 'no, yung ating anniversary, last, May 'no. So grabe, 2 years. And because sa atin ding sa magagaling na staff 'no, sa sobrang babait na mga staff, hindi naman natin 'yan kakayanin mag-isa 'no. So grabe, at saka sa support din ng ating mga mentors, Mentor Claire laging nandiyan 'no. Yung core ng Wolves na laging nandiyan na nakasupport. So grabe, grabe lang yung narating na 'no ng IBC. And, sobrang proud po tayo na yun nga, mas marami tayong nasishare, natutulungan. And, nakikita po natin na maraming buhay yung nababago 'no. So, sobrang gaganda, sobrang elegant nung mga nandiyan, grabe lang. And alam niyo mga mentors, after ng event po natin, umuwi po ako ng Pilipinas. So grabe, lahat po doon sa Pilipinas, grabe lang po yung impact ng anniversary natin. So sabi, grabe, grabe yung IBC Italy, grabe yung event, grabe yung foods, no? Grabe yung yung eat all you can. So grabe, sobrang na-appreciate po ng mga top mentors yung ating second year anniversary. So nakita po talaga nila, nakita nila yung standard. So yun po lagi talaga nating mini-maintain yung standard po ng IBC Italy, good service at saka po yung talagang yung mga sacrifices po natin. So yung mga yung mga tinatanim natin, no? So nagkakaroon po talaga siya ng sabihin natin, no, ng bunga lahat ng hirap natin. So sa mga mentors na nahihirapan, na merong mga struggles, tandaan niyo mga mentors, lahat po 'yan nakikita ni Lord. Lahat po ng mga pagtitiis natin, lahat ng mga yung sabihin natin meron tayong mga sinasacrifice. Ako po in almost 2 years, sabihin natin, merong mga times po na hindi kami nakakapagbakasyon, lalo po nung first year. Nakatutok po talaga ako sa negosyo. Yung anak ko po nakikita ko sa umaga and then gabi na po. So, ayun, kasi po talaga tayo, naka-hands-on po talaga tayo sa negosyo. So, lahat po ng mga yan is meron po yung fruits, no? So lahat po ng tinatanim natin, meron po yung papalit, no? So ayan, so after po ng ating anniversary, grabe, na-overwhelm ako. Umuwi po tayo ng Pilipinas. Grabe, so pangalawang uwi ko na po ito. So nito pong May, June 2023, umuwi po tayo para umattend naman po sa Elite Executive Award. So ayan, so kinuha po natin yung ating
awards at saka nung ating team. So tayo po ang kumuha ng kanilang mga rank ups, no? Yung mga bato, yung mga bato, no? Mentor Israel, Mentor Larry, so Mentor Princess, nandyan din po siya, kasama ko rin yung ating isang leader. So Mentor Lynn, kasama rin po natin dyan. So naka-attend po tayo sa ating Elite Executive Award. So ayan, makita nyo po, inaka po ako ni Miss Maritoni Fernandez, no, sa stage. Grabe. Ay, sabi ko, sobrang proud po tayo kasi naalala niya po ako. Sabi niya, dito ka rin sa Pilipinas. Sabi ko, yes po. So, inakap niya po ako sa stage. So, ganun po, tayo sobrang blessed, no? Kasi, yun nga po, na-appreciate po nila yung mga ginagawa po natin. So, hindi lang po yan. Naka-attend po tayo ng ating Elite Awards and at the same time, nakuha po natin yung ating incentives. So, ayan. So, na-hit po natin yung ating luxury incentives, no? So, nakuha po natin yung ating libreng Louis Vuitton shoes. Grabe. So, kinuha po natin yun ng personal. So, kasama po natin yung mga BODs at saka po yung mga top mentors. Grabe, VIP po kami dun sa Greenbelt. Louis Vuitton Greenbelt. So, sobrang nakaka-proud na makasama mo yung mga top mentors sa atin. So, grabe mga mentors, kung uuwi din lang po kayo, itaon nyo po na meron pong event sa Pilipinas kasi magandang experience po yon. As in, sobrang gandang experience na makasama po tayo, maka-attend po tayo sa mga events. And meron din po yung break free, no? So, ito po yung break free na ginagawa rin po ni IM Worldwide. So, training po yan, intensive training 3 days. So, naka-attend po tayo dyan with Mentor Lynn, Mentor Jarlene. So, grabe. So, minamaximize po natin every time na umuwi tayo. Kailangan may mga event para hindi po sayang talaga yung uwi natin. And ayan, 2023 na tayo. Konti na lang to mga mentors kasi ano na to June na to. So, ayan, meron din po tayong mga tinok. Meron din po tayong mga presentation na pinuntahan, nakasama po natin yung mga leaders natin. Ayan, hello, Mentor Kent Magtibay. Ayan, nakasama natin. Sumakay tayo ng jeep. So, ayan, Mentor, Purpose. Pumunta tayo sa Parañaque, no? Si Mentor, Benicio, ano nga bang name ni Mentor, ng Team Purpose? Nandito ba? Mentor Benny, ayan. So, na-invite po kami doon sa Parañaque para po makapag-talk po doon sa kanilang business presentation. So, once na umuwi po tayo, ayan, na-maximize po talaga natin. And ayan, meron din pong Team Multiply na kasali rin po tayo dyan, no? So, training po yan ng Team Blast. And ayun, June na. Ito October na. So, umuwi po ulit tayo. Grabe mga mentors, no? Pangatlong uwi ko na po to because of IM Worldwide. So, kumukurot po tayo sa income natin pag umuwi po tayo. So, ayan. So, umuwi po ulit tayo ng October para naman po sa ating 6th year anniversary. So, grabe. Nakasama po ulit natin yung ating mga mentors and sa, alam yung mga mentors sa ano to? Araneta Coliseum. First time ko pong makapunta sa Araneta Coliseum. So parang dati nakikita ko lang nagko-concert diyan yung mga sikat na mga international na singer. So diyan sila nagko-concert. Never po tayong nakapunta diyan. And grabe lang, nakita ko po talaga siya live, no? Ganun po siya kapuno. Punong-puno po yung Araneta Coliseum. And yun nga po, nandun po tayo, may privilege po tayo kasi isa po tayo sa awardee. So nandun po tayo sa unahan. Grabe. So ayan, dun po tayo sa line nila Miss Maritoni Fernandez. So grabe, sobrang nakakatuwa kasi imagine yung mga kasama mo po dun is talagang mga VIP. So dun po tayo sa VIP. And kasama ko rin po dito ang aking leader, ayan, Mentor Mary. So nung last year, kasama ko Mentor Lynn. This time, kasama ko naman Mentor Mary. So, every time na may event, ayan, meron po tayong leader na kasama. Kaya, maganda rin po na, yun nga, hindi lang po ako nag-iisa, no? May kasama rin po akong leaders na nakakapunta po sa mga event. So, sobrang privilege po natin yan. And sobrang, grabe, sobrang, alam niyo yung mga mentors yung proud na nasa IM Worldwide ka. And ayan, dahil since birthday ko naman po, nitong umuwi ako, so sabi ko, punta kami ni ate sa Singapore kasi hindi ko po na-hit yung travel to Singapore, no? So ngayon po yung atin po mga mentors ay nasa Singapore. So
pumunta po kami ni Mentor Mary sa Singapore and sabi ko next time kailangan ma-hit na po natin yung incentives na yan. Kasi sobrang mahal po sa Singapore. Grabe, kung i-imagine nyo po mga mentors ngayon, nandoon yung mga mentors, libre. Libre. Kami ni ate, nagbayad po kami dyan kasi gusto ko rin pong makarating ng Singapore and then yun nga parang birthday gift ko na rin po sa sarili ko. So Singapore po yung napili ko na puntahan namin ni ate. So ayan, so ano po kami, namasyal kami ni ate. No? So sabi ko next time kailangan ma-hit na natin yung mga travel incentive ni IM Worldwide kasi nga po ibang klaseng magpa-incentive si IM Worldwide. So ayan, so nag-Singapore din po kami. And ito na po yung recent no na achievement ni Magnificent, ng Team Magnificent. So ang akin pong mga leaders ay nasasama na rin po at saka yung mga sub-leaders po nasasama na rin po sa mga top mover. Ayan. So nasama na rin po tayo sa top unilevel. Ayan, Mentor Mary, Mentor Lian. So ito po yung ating mga leaders, no? And ito pa ang pinagmamalaki ng Team Magnificent, no? So shout out sa ating YEP, sa ating mga future top YEP. So as of now, meron na po tayong 4 na full-time, no, sa GGS. So meron po tayong 4 na full-time and meron po tayong part-time, no? At marami pa pong susunod dyan. So kaway-kaway sa ating mga top YEP dito. Ayan, Mentor Lian, Mentor Kent, Mentor Derek, Mentor Len, Cyrus, Mentor Jan, ayan, Mentor Justin. So, continuous lang kayo mga bebe. No? So, I know na mararating nyo rin kung ano man yung mga desire ng mga puso nyo, no? Basta continuous lang sa pagsishare ng hope. So, sobrang proud tayo sa Team Magnificent. So, grabe, mahal na mahal ko kayo. Grabe, sobrang busy lang ako mga mentors talaga. Kahit gustuhin ko man na araw-araw tayong mag-training, mag-mentoring, pero yun nga, sobrang busy natin kasi marami talaga tayong mga obligations na kailangan gawin, no? And of course, ayan, so ngayon, kaya din medyo ako na late, ayan, kasi kanina nakatutok ako sa aking, sa aking leader. Grabe, na-overwhelm ako dito sa aking leader. Grabe, para hindi ako makapaniwala, no? May millionaire na sa team ko. Grabe. So, millionaire maker na tayo mga mentors, no? So, congratulations, Mentor Mary. I'm so proud of you. Grabe, grabe lang. Ito yung leader ko dati na medyo pasaway. Medyo pasaway eh. Nireveal eh. Nireveal. So, pero siya pala talaga yung yung makakasama mo. Kasi mga mentors, hindi lahat ng magjo-join sa'yo is makakasama mo hanggang dulo. No? So, dumarating mga attritions, mga struggles, mga problema. Pero mga mentors, tandaan nyo na hindi lahat yan makakasama mo sa finish line, no? So, ayan, I'm so proud of you, Mentor Mary. Grabe. Million circle ka na. So, I'm so proud of you. Continuous lang kasi alam ko talaga na sobrang galing mo. Sobrang dominante. Sobrang dominante yan eh. Sabihin, Jazz, nasa na yung nasa na yung products ko? Pero grabe, sobrang yung heart niya is talagang makatulong. Nakita ko talaga sa kanya yon, nagpapa-free siya ng products as in talaga para makatulong siya. And then yun nga, sabi ko kanina, nakikita lahat ni Lord kung ano man yung mga ginagawa natin. So yun nga, the more you give, the more you receive, no? Mga mentors, lagi lang po nating tatandaan na kung ano man po yung mga ginagawa natin, nakikita yan ni Lord at siya na po yung bahalang magbalik sa atin, no? Ayan, grabe! So, ready na ba kayo? Ito na yung training ko mga mentors. So, grabe. Tapos na yung journey natin mga mens. So, ayan na. Training na. So, sobrang madali lang po. Sobrang maiksi lang po ito mga mentors, no? Yung gusto kong i-share sa inyo. How to be a self-aware leader, no? So, sino ba dito may mga teams na pa-type 1 nga po, yung mga leader na, sabihin natin na may hinahandle na mga leader, type 1, mga mens. Yan, Mentor Techi, Mentor Mary, Mentor Joy, Mentor Larry, Mentor Maribel, Mentor Benny, Mentor Desiree, Mentor siya, Mentor Jarlene. No, so ito yung Mentor Don. Ayan, Mentor Nelia. So,
How to be a self-aware leader. Number 1, ayan, self-reflection. No? Ano ba yung self-reflection? So ito yung regularly engage in self-reflection, understand your own strength, weakness, and area to improve. So ito yung sabihin nating reflections, no? So ibig sabihin is aware tayo na dito sa pagiging leader is dito natin na-discover yung mga kahinaan natin, yung mga forte natin, and willing ba tayong mag-improve, no? So ito yung sabihin natin yung mga karakteristik ng pagiging leader, yung self-awareness na mga mentors. So importante po yan na maintindihan natin to, yung mga kahinaan natin, yung mga forte natin, and paano ba natin siya i-improve. Okay? Next, number 2. Ayan. So, mabilis lang to mga mentors. Emotional intelligence. So, ito yung develop emotional intelligence to navigate and manage your own emotions and those of your team. No? So, dito na natin, na ma-manage natin yung ating mga emotions. So, ayun, nag-start siya sa yung emotional intelligence is yung self-awareness. Kasama na dito yung self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, so and social skills, no? So dito sa kailangan nating ma-manage, no, yung hindi lang yung sa sarili natin, kasi once na naintindihan natin yung emotions natin, mas mabilis nating maintindihan din yung emotions ng grupo natin, ng team natin. So ito yung mga character talaga ng self-aware leader. So kailangan talaga sa pagiging isang leader, nag-uumpisa yon sa sarili natin, no? Kasi kailangan ma-discipline mo yung sarili mo bago mo ma-disiplina yung iba. Okay? So number 3. Ayan, number 3, authentic leadership. Ano ba yung authentic leadership? So effective leaders must be truth seekers, and that requires a willingness to understand truths other than your own. Be authentic and true to yourself as a leader, cultivating trust and credibility. No? So kailangan talaga tayo as a leader is yun nga, magi-start muna sa atin, no? Bago natin maintindihan yung iba. Kasi kung hindi mo naintindihan yung sarili mo, kung hindi mo kilala yung sarili mo, hindi mo makikilala yung mga leaders mo. Okay? So sabi nga dito, cultivating trust and credibility. So, ibig sabihin kung authentic, genuine ikaw sa sarili mo, so mas mabilis ka na makakagain ng trust and credibility. So ibig sabihin kasi yung trust, hindi natin yan hinahanap, kusayang binibigay sa atin ng mga leaders natin. Since tayo, people business, so ang pagiging leader mga kapatid is hindi siya simple, no? So kailangan palagi is magi-start siya sa sarili natin. Kung gusto mong magpasunod ng tao, dapat ikaw pa lang sa sarili mo, ka na, yung sabihin natin na disiplinado ka na, no? Kasi hindi ka susundin ng mga tao mo kung ikaw pasaway ka, no? I mean, kung ikaw sa sarili mo, hindi mo nga kilala yung sarili mo, paano ka nila susundin? Okay? So kailangan authentic leadership. Okay? So ayan, sabi ko sa inyo, medyo mabilis na yung training natin, no? Number 4, strength-based leadership. So ito yung play to your strengths and leverage the strengths of your team members for maximum effectiveness. So ibig sabihin nito is yun nga yung paano ba nag-i-start yung leadership. So ito is yun nga, makikilala mo yung sarili mo and makikilala mo rin yung mga tao mo. So dito pag na-practice mo yung pagiging leader is dito mo mas maiintindihan paano mo mapapalaki mas lalo yung team mo. So so kailangan makita natin yung strengths natin, at the same time makita natin yung strengths ng ating mga leaders. So sabi nga dito, strategies, current business, future business. So at the beginning ng pag-handle ng mga tao, dito makikita mo pa lang na
kung ano ba talaga yung kanilang mga kakayahan, no? So, dito mo siya mama-maximize, sabihin natin mama-maximize kung makita mo yung mga potential ng mga leaders mo. So, kailangan yun nga yung strength ng pagiging leader is magi-start sa sarili, and at the same time makikita mo siya sa mga leaders mo para magkaroon kayo ng iisang goal, iisang vision, kasi dito naman sa negosyo natin, di ba? Kailangan iisa lang talaga yung sabihin natin yung goal natin. Kaya nga ano tayo talagang by teams, no? Yung ating negosyo is nag-i-start sa'yo, and then makakakita ka ng leader na i-handle, and at the same time magiging organizations, no? Next, number 5, feedback. Ayan. So sa pagiging leader, importante din yung feedback. Seek and embrace feedback to enhance your self-awareness and continuous improvement, no? So, ang pag-handle ng isang team is hindi siya madali. So, kailangan din nating malaman minsan kung ano yung mga feedback nila, kung ano ba yung mga napupuna nila sa'yo as a leader, and willing tayo na mag-improve, na magbago. Kasi nga, yun nga, kasi minsan merong mga leader na halimbawa forget leader ka na, hindi mo na napapansin na hindi na pala tama yung ginagawa mo. Akala mo tama kasi nga leader ka na, may mga hinahandle ka ng tao, which is not. So kailangan mapakinggan natin yung mga feedback nila. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng get together, banding. Kasi nga yung ano natin, yung business natin is rapport, no? Nag-gain tayo ng rapport. So, kailangan mapakinggan din natin kung ano yung mga weaknesses natin na kailangan nating i-improve, and willing tayo na i-improve, no? Para maging isang leader, kailangan aksipin mo kung ano yung mga mali natin, yung mga kahinaan natin, at willing tayong i-improve yon, no? Okay? Number 6, I think number 10 lang to, kaya mabilis lang tayo mga mentors. Ayun, be open for correction, Mentor Claire. Sabi ni Mentor Claire, no? Adaptability. Ayan. Sabi dito sa adapt, be adaptable and open to change, recognizing the need to evolve and grow as a leader. So ito yung paano mo maa-adapt. 'Di ba kasi tayo sa ating di ba iba-iba kasi yung personality ng mga tao, no? So dito is as a leader, kailangan ma-adapt natin. Ma-adapt natin kung ano yung mga kailangan nating baguhin, ano ba yung mga kailangan na i-improve, no? So kailangan nating ma-adapt yon para mag-grow yung personality natin, at the same time yung pagiging leader natin. So kailangan is willing tayong i-adapt, no? Kung ano yung mga changes. Parang mundo lang yan. Di ba tayo nag-a-adjust tayo kung ano yung mga bago. Sumusunod tayo sa mga sabihin natin kung ano yung mga changes, no? So ganun din yan sa organization. Ikaw as leader, kailangan willing ka na i-adapt kung ano yung mga dapat na baguhin para mapa-improve at lalong gumanda yung komunikasyon mo sa iyong leader. At saka, ayun, pinakamabilis mag-adapt, pinakamabilis makapag-build. Ayan, tama, Mentor Claire, no? So, ayun. So, kung mabilis tayong mag-adapt ng mga changes, mas mabilis tayo makakapag-build ng organization, at mabilis nating mai-improve din yung ating sarili, no? Kasi mabilis tayong mag-adapt, no? And dito sa number 7, empathy. Ano ba yung empathy? Cultivate empathy to understand and correct with the experiences and perspectives of others. So ayan, di ba nagkakaroon tayo ng meeting after meeting, and then after meeting is marites, marites. No? So after nung ano natin, di ba nagkakaroon tayo ng mga banding. So nagkakaroon tayo ng nakukonect tayo dun sa ating mga leaders ng connection, no? Na napapakinggan natin kung ano yung mga experiences nila. So nagkakaroon tayo ng sharing, no? So pagkakaroon ng sharing, so dito na di-develop yung empathy. Yung empathy natin sa isa't isa,
na kaya pala tong ganito yung isa, kaya pala mainit yung ulo kasi may pinagdadaanan pala. So yung mga ganun mga mentor, so part yun ng paano tayo mag-grow, no, as a leader. So empathy, sobrang importante na ito mga mentors kasi nga nagbi-build tayo ng team and at the same time, binibuild natin yung sarili natin na mag-handle, na maging isang leader. Okay? Ayan. Next is communication skills. So, ito yung number 8 natin. So, sinasabi dito sa communication skills, hone your communication skills to, ay, bakit napindot? Wait lang, Meds. Kasi napindot. Ayan. Ayan ang bumalik. Wait lang mga Meds na. Ayaw bumalik. Wait lang mga Meds. Nag-hang yung aking PowerPoint. Ulit. Wait lang mga Meds. Wait lang po. Ayun. So, okay na. Ayan, number 8. Communication skills. Sabi dito, ayan. Ayan, hone your communication skills to convey your ideas clearly and foster a culture of open communication within your team. So, importante to mga mentors yung communication sa teams, no? Kasi, ayun nga, hindi natin mapapalaki yung organization natin kung hindi open yung communications natin. So, importante yun mga mentors kasi kailangan clear no, clear yung communications natin sa ating mga leaders kasi para mas sabihin natin mas maganda yung pagsasamahan natin, no? Kasi sa pag-build ng team, yun nga, importante yung communications kasi para mas mapalago natin, mas mapalaki natin yung ating team para sabihin natin yung communication mo as a leader is open sa mga sa mga leaders mo, sa mga team mo. No? So importante yung communications. And number 9, decision making, no? So ikaw yung nagre-resolve, nagdi-decision, make informed and ayan. Thoughtful decisions considering the impact on both individuals and a team, no? So, yung decision making, hindi po yan ginagawa ng iisa lang, no? So, kailangan mga mentors yung pagdi-decision, although, syempre, di ba, pag may president tayo, di ba, yung president siya yung nagdi-decision para sa buong sambayanan, no? Pero syempre, yun nga, importante yung mga communications, feedback, empathy. So, importante yun para decision ka, no, as a leader. Kasi sabihin natin, ang pagiging leader is kailangan alam mo kung ano yung tama para sa organization mo, para sa team mo. So, importante na yun nga, na maintindihan mo yung paano mo didesisyonan yung isang bagay, no? Hindi yung sabihin natin na naghihintay ka sa mga leader mo na sila yung magde-decide. Dapat ikaw pa lang alam mo na kung ano yung ikakaganda ng team mo. So isa yun sa character ng pagiging leader, mga kapatid. So ayun nga, considering the impact of both individuals and the team. So importante yun nga yung pagiging leader, yung pagiging decision maker. Okay?
And number 10, accountability. Hold yourself accountable for your actions and decisions. Setting a standard for accountability within the team. So, ibig sabihin, accountability, ano ba yung accountability? So, ito yung sabihin natin na, di ba may goal ang team? Example, may goal ang team. So, kailangan, sa ginugol nyo, dapat alam mo yung desisyon na kailangan mong gawin para sa team, para mag-aano siya dun sa magiging results, no? Example ng accountability, example sa loob ng isang buwan. Sabihin mo, team, ito yung target natin. Kailangan makapag-SAFAR si ganito. So, magkano ba yung SAFAR? So, sabihin natin na ilang RQB ba yung SAFAR? So, sabihin natin 7,000 RQB sa right, 7,000 sa left, no? So, accountable is regarding about, sabihin natin, yung actions natin. Di ba kasi yung actions, pag nilagyan mo siya ng actions, magkakaroon ng results. No? So, ito yung accountability sa pagiging leader. So, yung actions mo is yun yung sabihin natin, magdadala sa results, no? So, sabi nga, hold yourself accountable for your actions and decisions. So, dun sa ginugol ng team, example, kailangan, yun nga, kaya mo magdesisyon, yung actions mo is nararapat dun sa results na gusto nyong mangyari. So, yun yung character ng isang pagiging leader. Ayan. So, ayun mga mentor. So, yun yung self-aware leader. Paano ba tayo maging self-aware? Yung nag-uumpisa palagi sa sarili. Yung pagiging leader bago ka mag-handle ng team, ng organization, mag-i-start muna sa sarili mo. Okay? And next, tapos na po ang ating training. Sobrang napakadali. Gusto niyo po ba mga mens ng announcement?